Minsan, madami tayong inaasahan na siguradong sigurado tayo na mangyayari. Pero minsan din ay may mga bagay na bigla na lamang darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ikaw kabarangay, ilang beses ka namang umasa at ilang beses ka nang nabigla sa hindi inaasahan. Dear Papa Dudut, umpisahan ko po ang sulat ko sa pasasalamat. Ako po si Marisa pero mas kilala po ako bilang Isa. 18 taong gulang, 1 taon na lamang po ay gagraduate na ako sa kolehiyo Papa Dudut. Gusto ko pong ikwento ang isang lalaki na matagal ko nang kakilala. Naging kaklase ko siya noong high school kami, siya po si Limuel. Kasing edad ko at nag-aaral pa din ngayon sa kolehiyo. Hindi na po kami iisang eskwelahan tulad noong high school, pero dahil naging magkaibigan kami ay nagkakausap at nagmemensahe pa din kami sa pamamagitan ng teknolohiya, tawag, video call, palitan ng mensahe at social media. Papa Dudut, napakabait na tao ni Lemuel. Wala po akong masabi, bukod pa po sa itsura niya ay hindi naman po siya sobrang gwapo, pero masasabi ko pong malakas ang apil niya. At isa na nga po ako sa mga nahulog sa apil na yon, Papa Dudut. Aaminin ko po na ang dami kong ano-anong duda ang naglalaro sa isipan ko. Kasi naman po ay hindi pa nagkaka-girlfriend si Lemuel mula noong high school kami. Pero alam ko po na hindi naman siya bading. Mas masasabi kong torpe siya kesa sa pagiging isang bading. Kasi sweet naman siya sa mga babae. Yun nga po siguro ay hindi niya lang kayang manligaw o pumorma. Papa Dudut, may mga alam akong crush siya pero biglang nawawala at iisa lang po ang dahilan ng pagka-turn off nila kay Lemuel. Isa po siyang mama's boy, Papa Dudut. Uy, Isa! Kumusta? Ayos naman. Ikaw, Okay lang din. pauwi ka na ba? Oo, Doon pa rin kayo sa dati, di ba? oo. San ka pala galing? Diyan sa bake shop, bumili ako ng pasalubong kay Daddy. Talaga? Parang tuwang-tuwa ka naman na may pasalubong ako kay Daddy. Kasi nakakatawa. Ako din kasi bumili ng pasalubong sa mami ko. Ah, okay. Sabay na tayo. Magji-jeep ka rin ba? Hindi na. Malapit lang naman. Lalakarin ko na lang. Ah, sige, sabay na lang ako. Maglalakad na rin lang ako. Mas malayong bahay mo sa akin ah. 3 kanto lang naman. Saka kanina pa ako nakaupo sa klase kaya siguro tama lang na lumakad naman ako. Sige, bahala ka. Tara na. Kumusta palang mami mo? Okay naman siya. May bago na naman siyang hobby. Ano? Nagaganchilyo siya ngayon. Sabi ko nga, igawa niya ako ng sando. Kaso hindi raw maganda kasi masyadong nakabilad ang katawan ko at baka sipunin daw ako. Kaya sabi niya, gagawan niya na lang daw ako ng sombrero. Ganun pa din palang mami mo, no? Ha? Ngayon pa lang naman siya nagsisimulang magganchilyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Ganun pa din siya. Sobrang pinoprotektahan ka pa rin niya. Oo sakitin daw kasi ako. Baka ayaw lang niyang halos kita ng buong katawan mo. Ano yun? Ha? Sabi ko, sayang, bagay pa naman sa yung ginansilyong sando. Talaga ba? Oo, maganda naman kasi ang katawan mo eh. Niloloko mo naman ako eh. Hindi Totoo yun? Oo kaya. Salamat. Pilitin ko na si mami mamaya na gawan ako nun. Ikaw? Ha? Ikaw, kumusta ka na? Eto, 2 taon pa. Kaya mo yan? Salamat. Ikaw, kailan ka gagraduate? Next year. Mauuna ka pala sa akin. Oo nga, 'di ba? Ayan nga, malapit ng bahay namin.
Ang ibig kong sabihin, mas mauuna ka palang gagraduate. Alam ko naman na yan ang ibig mong sabihin. Nagjo-joke kasi ako. Ah, ganun? Nakakatawa naman yun. Natatawa ka? Oo, Sana ginagawa mo at hindi mo lang sinasabi. late ko na kasi na-realize yung joke. Baka pag tumawa ako, isipin mo niloloko kita. Biro lang, masyado ka namang seryoso. Tsaka alam ko naman na hindi ka man loloko. Talaga? Oo, kasi kahit kailan wala pa akong nadinig na may niloko kang babae. Ah, Ay, ayun na yung bahay namin. Salamat sa pagsabay ha. walang anuman. Ingat! Salamat. Ay, Lemuel! Bakit? May gagawin ka ba sa Sabado? Wala, bakit? Papa Dudut, ako na po ang nag-initiate. Alam ko pong walang mangyayari kung maghihintay ako kaya ako na ang nag-invite sa kanya. Sinabi ko po sa kanya na magaganda ang grades ko kaya samahan niya akong mag-celebrate. Pero sa loob-loob ko po ay niyayaya ko siyang makipag-date noon. Umuo siya Papa Dudut at ewan kung malakas na ba ang loob niya o walang mali siya sa kanya ang pag-i-invite ko. Pero kung ano man po ang dahilan niya ay masaya na ako dahil sasama siya. Sa wakas ay makakapagkwentuhan na kami ng nakaupo at kumakain. In other words, ay nagde-date na. Bago ko pumasok ng bahay ay nag-usap pa kami sandali Papa Dudut. Ibinigay ko sa kanya ang detalye ng lahat kung saan, kung kailan, kung anong oras. Ewan nga Papa Dudut, hindi ko naman po plinano yung detalye basta nasabi ko lang po. Habang nagsasalita nga po ako ay bigla akong kinabahan na baka mamaya ay hindi handa yung lugar na sinasabi ko para sa amin. Pero ako na din po ang kumontra sa sarili ko kasi alam ko na wala namang kailangang reservation doon sa lugar na sinabi ko. Sinabi niya na pupunta daw siya at nag-congratulate pa siya at masaya daw siya para sa akin. Papa Dudut, ang totoo ay mas masaya ako kesa sa kanya. At ang saya na yon ay dahil din sa kanya. Bago siya umalis ay nagtanong pa siya kung ano ang susuotin at ewan kung bakit ba nasabi ko ay formal. Wala naman po siyang angal, ako ang nagkaproblema kasi kailangan kong mag-dress. Kaya nung makaalis siya ay nagmamadali akong pumasok ng bahay para maghanap ng masusuot ko sa darating nga po na Sabado. Ang hindi ko alam ay habang kausap ko pala si Lemuel ay nakasilip si Daddy. Oh, Dad! Nandiyan ka na pala. Oo, Ano po yan? ang alin? Dad, wag ka nang magmaang-maangan dyan. Ano bang sinasabi mo? Yan, yung ngiti nyo, nakakaloko. Wala to. Wala? Wala nga. Sige, wala ah. Wala nga. Ang kulit. Okay. Eh ikaw, Ano po ako? o kita mo, ikaw to nagmamaang-maangan dyan. Kayo naman pong hindi ko maintindihan. Ano yung matamis na yan? Ensaymada po. Para sa inyo po. Hindi yan. Yang nasa labi mo. Anong ibig sabihin niyang pagkatamis-tamis mong ngiti? Anong ngiti? Anak, wag ako. Kilala kita. Nakakainis ka, Dad. Sino yung kausap mo? Ayun. Marites. Tatay mo ko. Ang Marites, yung mga kapitbahay na nangingialam. Eh, paano nyo nalaman na may kausap ako sa labas? Napadungaw ako. Napadungaw? Tapos nakinig? Hindi ko nga kayo marinig kanina eh. So, pinilit nyong pakinggan. Pero nabigo ako. O ano, ikwento mo na. Sino ba yun? Manliligaw mo. Dad, si Lemuel yun. Yung kaklase ko nung high school. Ah, yung crush mo. Dad naman eh. O kita mo to, aarte pa. Hindi ba ikaw din nagsabi sa akin na crush mo siya? Bata pa ako noon. Ah, ibig sabihin, hindi mo na siya crush ngayon. Hindi. Hindi mo na siya crush? I mean, crush pa po. Halatang halata naman. Talaga ba, Dad?
Obvious na obvious? Oo, at siguradong alam na nung Lemuel na yon na crush mo siya. I don't think so. Ano nga I don't think so? Imposibleng mahalataan yung crush ko siya. Bakit naman? Dad, ang lotion yata ang gamit noon, yung naming cream eh. Pampamanhid? Sobra ka naman naatado sa tao. Dad, napakatorpe niya. Baka naman mahihain lang. Ma-overcome niya rin yun. Dad, anong petsa na? Kailan pa niya ma-overcome? Gagraduate na kami ng college, oh. Baka naman hindi ka niya crush. Sakit naman nun, Dad. Aba kung ganun, dapat tanggapin mo. Ramdam ko po crush niya ako eh. Kaso nga lang po, sobrang hina ng loob niya. Hindi ba siya... Hindi po. Ang bilis ng sagot ah. Kasi naman po, mali ang iniisip niyo. Wala ko iniisip, nagtatanong lang ako. Saka wala namang problema kung ganun man siya. Paano kami? Kami? May kayo agad? Manifesting. Uy, tumigil ka nga, kababae mong tao. Basta. Bahala ka, pero dapat handa ka lagi sa kung ano man ang mangyari. Opo. Ay, Dad! Niyaya ko pala siyang kumain sa Sabado. Date? Niyaya lang kumain, date agad. Kilala kita, iniisip mong date yon. Kainis ka, Dad. At ikaw talaga nagyaya ha? Dad, give me your blessing na lang. Blessing? Nakapagplano ka na eh. O siya, basta mag-ingat ka ha? Yes, Dad. Love you. Papadudot, ganon kami ni Dad, sobrang close kami kaya wala kaming nililihim sa isa't isa. Si Dad lagi lang na pinapaalalahanan ako. Kami lang po ang magkasama mula noon, 35 years old lang po si Daddy, 17 years lang ang agwat ng edad namin. Bata pa kasi si Daddy noong aksidente nila akong magawa ng mami ko. Pareho silang hindi handa kaya noong ipinanganak ako ay iniwan agad ako ni Mami kay Daddy at nag-ibang bansa na nga si Mami. Si Daddy naman kahit na hindi handa ay pinangatawanan ng responsibilidad niya bilang isang ama. Kaya gano'n na lamang kami ka-close ni Daddy Papadudut. Si Lemuel naman po ay ulila na sa ama. 3 taon siya noong mawala ang tatay niya. Mula noon ay sila na lamang ng mami niya ang magkasama. Kaya gano'n na lamang po ang pagkamamas boy ni Lemuel. Wala namang pong mali sa pagiging mamas boy pero minsan po kasi lampas sa limit. Mabait naman po ang mami niya, nakilala ko na noong high school kami ni Lemuel. Kilala ako ng mami niya pero hindi ko lang alam kung natatandaan pa niya ako. Kaya naman nagulat ako noong sabihin ni Lemuel na gusto daw akong makilala ng mami niya. Sinabi na niya sa mami niya na kilala na niya ako kaso yun nga po hindi na ako matandaan. Nagtataka naman po ako kung bakit gusto akong makilala ng mami niya. Sabi sa akin ni Lemuel na gusto lang daw makilala ng mami niya kung sino ang sinasamahan niya. Parang baliktad naman po. Pinayagan ako ng daddy ko pero siya, di depende kung magugustuhan ng mami niya na kasama ko ni Lemuel. Bago kami payagang lumabas para sa pinaplano kong date naming dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang walang problema kahit natatawa ako ay pumayag na ako sa gusto ng mami ni Lemuel. Dapat ay makita na ako ng mami niya bago ang araw na magkikita kaming dalawa lang ni Lemuel. Kung hindi mangyayari yon ay hindi matutuloy ang date naming dalawa. Naitatago na lang po natin sa salitang celebration para sa mataas na grades ko. Papadudot noong pagpasok ko pa lamang sa bahay nila ay sobrang welcoming ng mami niya. Nagluto pa ng merienda kahit pa dinner na noong magpunta ako sa kanila. Bago po pala yon, ay sinabi ko kay Daddy ang mangyayari. Natawa lamang siya. Sinabi niya din na susunduin niya na lamang ako pag pauwi na ako. Balik po sa mami ni Lemuel, ayun nga po ay masyadong maraming kwento ang mami niya. Halos hindi na kami makapag-usap ni Lemuel. Sa isip-isip ko ay titiisin ko na para matuloy lang ang date namin. Sa date namin na lang ako babawi ng pakikipag-usap kay Lemuel.
Sa araw na yon ay marami na kaming oras para sa isa't isa. Noong araw na yon ay ibinigay ko na lamang muna sa mami ni Lemuel ang atensyon ko. Kaso naubusan po ako ng enerhiya sa pagka-hyper ng mami niya. Isa pa po ay habang tumatagal ay may napuna ako sa mami niya, Papa Dudut. Parang may gusto siyang madinig na sabihin ko. Nung kumuha ng juice ang mami niya ay sinimplihan akong sinabihan ni Lemuel na pasensya na. Sabi ko ay naiintindihan ko naman dahil sa mga sinabi ko ay kailangan kong pangatawanan ang lahat. Ang dami pang gustong sabihin, tanungin at pakialamanan ng mami ni Lemuel. Kaya pasimple kong tinext si Daddy para sunduin ako. Doon pa lang bumuelo na ako sa pagpapaalam. Noong nasa labas na si Daddy dala ang kotse ay nagpaalam na nga ako, Papa Dudut. Umuwi po ako kasi paubos na ang enerhiya ko sa pagka-hyper ng mami ni Lemuel, Papa Dudut. Nasa bahay na tayo. Siguro naman pwede ka na magkwento. Wala naman pong masyadong ikukwento. Kahit hindi masyado, ikwento mo. Dad talaga. Nakikinig ako. Okay naman po. Mabait ang mami ni Lemuel. Bakit ka ba pinapunta ron? Gusto lang daw po ako makilala. Hindi ba dapat ako yung nagsasabi niya at hindi yung mami niya? Hayaan nyo na, Dad. Iba ka naman kasi. Iba ako? So ano ako? Cool dad ka kasi. So hindi cool yung mami niya. Dad, wala akong sinabing ganyan ah. Kung ganon, ano yung mami niya? Expressive. Expressive? Masyadong maraming gustong i-express. Oh, sino yan? Si Lemuel po. Doon ko na po sasagutin sa kwarto. Okay, sige. Hello? Hello, Isa. Nakauwi na kayo? Oo, nasa bahay na kami. Mabuti naman. Salamat sa pagtatanong. Walang anuman. Ano nang ginagawa mo? Nandito na ako sa kwarto. Patulog na maya-maya. Ay, ganun ba? Sige. Sandali, Sabi mo matutulog ka na. magpapaantok pa ako. May dalawa lang akong gustong sabihin. Ano yun? Una, pasensya ka na kay Mami ha. Ang daldal niya eh. Nako, ayos lang yun. Naintindihan ko. Salamat. Ano yung isa mo pang sasabihin? Kukumpirmahin ko lang yung imbitasyon mo. Tuloy pa rin naman, di ba? Oo naman. Bakit mo naman naisip na hindi? Baka kasi nainis ka kay Mami. Hindi ah. Inaamin ko, madaldal ang mami mo pero natural lang naman. Minsan naman napapatawa niya ako. Ikaw talaga. Yung mga baby picture ko, pinagtatawanan mo, no? Oo, hindi ah. Ang cute mo nga nung baby eh. Kaso, lahat ng baby picture ko na ipinakita sa'yo ni Mami, nakaubad ako. Nakakahiya. Baby ka pa naman nun. Anak, Mami! OA ng gulat mo ah. Mami, bakit hindi kayo kumatok? Ito naman, dati ko naman ginagawa yon. Pero iba na po ngayon. Anong iba na? Bakit may bigla-bigla kang bagong rule na sinasabi? Hello? Sino yan? Si Isa ba yan? Po? Opo. Mag-speakerphone ka para madinig ko. Mami, bakit? Para madinig ko nga. Akin na nga, ako na magsa-speakerphone. Ayan. Hello? Hello? Po? May kailangan ka pa kay Lemuel? Po? Wala naman po. Mami, ako ang tumawag sa kanya. Bakit? Mami, mag-uusap po kami. Pwede po ba? Ha? Sige. Lalabas na ako. Papa Dudut, mabuti na lamang at wala ako mismo sa bahay nila kundi ay ipit ako sa sitwasyon. Buti na lamang at magkausap lamang kami ni Lemuel sa cellphone kaya hindi ako masyadong affected. Pinalabas po ni Lemuel ang mami niya. Kahit po gusto ko nang iwasan ang mami ni Lemuel ay pinagsabihan ko pa din siya na mali yung pinalabas niya ang mami niya sa kwarto niya. Siyempre sasama ang loob nun. Pero ang sabi ni Lemuel ay hindi daw. Ganon lang daw talaga ang mami niya.
Kasunod noon ay muli na naman siyang nagsorry dahil sa mga ginagawa ng mami niya. Sinabi ko na lang sa kanya na mahaba naman ang oras namin na makapagkwentuhan sa pagkikita namin. Sumang-ayon naman siya. Bago pumasok ang mami ni Lemuel ay ibababa na sana namin ang tawag pero nakalimutan na niya at nagkakwentuhan pa kami ng mahaba-haba. Papadudot nagkita nga kami nung araw na yon bago siya tumawag. Pero wala namang kaming naging oras para magkwentuhan kaya pareho kaming nakalimot sa sarili at nagkwentuhan pa ng mahigit 1 oras. Sa haba nga ng kwentuhan namin ay kahit kailan hindi nagparamdam si Lemuel. Kapag may sinasabi si Lemuel na parang papunta na sa pagpaparamdam ay abangers na ako. Pero matatapos ang kwento niya nang hindi pa rin natutumbok ang inaasahan at hinihintay kong pagpaparamdam niya ng panliligaw sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko na sa pagkikita namin ay dediretsahin ko na lamang si Lemuel kung ano ang feelings ko para sa kanya. Isa, Lemuel, pasensya ka na, nalate ako. okay lang. Wala pa namang 1 oras. Sorry. Sorry talaga. May nangyari kasi. Nangyari? Oo. Anong nangyari? Kasi Sino? Okay ka lang ba? okay lang. Kasi si Mami. Ano nangyari sa kanya? Kasi, Isa! Ang mami mo? oo eh. Anong ginagawa niya dito? Iha, pasensya ka na, late kami. Kasi naman tong si Lemuel hindi pinaalala na ngayon pala ang labas nyo. Mami naman kasi. Anong mami naman kasi? Eto na nga, nanghihingi na ako ng pasensya. Ayun na nga. Kasi ngayon lang sinabi nitong si Lemuel kaya nagmadali na lang akong maligo at mag-ayos papunta dito. Sabi ko naman kasi sa'yo, Mami, huwag ka nang sumama eh. Bakit naman? Okay lang naman, Isa, di ba? Po? Opo, ma'am. Huwag mo na nga akong tawaging ma'am. Tawagin mo na lang akong Tita Sandra. Kita mo, Lemuel? Ikaw lang naman ang ayaw akong pasamahin eh. Mami, nakakahiya. Nagsusorry ka na nga? Ano ka ba? Hindi naman yung pagiging late ang mas nakakahiya. Eh ano pa? Ay, Mami. Bahala ka nga dyan. Isa? Kanina ka pa ba? Mga 45 minutes na po siguro. Pasensya ka na. Dapat kanina pa kami nakapasok kaso ang hirap maghanap ng parking. Kaya nga pinauna ko na si Lemuel. Mami, hindi niyo ako pinauna. Sabi niyo, sabay na tayong pumasok. Nauna ka naman ng konti Kasi may kinausap pa kayo, kaya nauna na ako. Lemuel, okay lang. Kita mo na? Alam na ni Isa yan. Pangilang beses mo na bang nakipagkita sa mga lalaki? Mami! Nagtatanong lang ako. Ano nga pala uling ibig sabihin ng pagkikita nyo? Sabi kasi nitong si Lemuel, ikaw daw ang nagyaya. Mami, ano ka ba? Nakakahiya. Bakit ka nahihiya? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Mabuti pa umorder na tayo. Umorder na lang kayo, ako ang magbabayad. Ano bang gusto mo, Isa? Kumain ka ng gulay kasi medyo payat ka. Kailangan mo ng sustansya. Hindi magandang tingnan ng sobrang payat. Mami! Excuse po. Saan ka pupunta? Magbabanyo lang po. Halika, sasamahan na kita. Mami! Kaya ko na po. Ihahatid na lang kita dun sa banyo. O ayan, Lemuel ha, ihahatid ko na lang, hindi ko sasamahan. Tara na, Iha. Ma'am, kaya ko na po. Sabing Tita Sandra ang itawag mo sa akin eh. Saka ano ba't nahihiya ka pa sa akin? Okay lang. Nakakahiya po talaga. Naku, okay lang. Makabawi lang ako sa pagiging late namin. Wala pong problema, okay lang po talaga. Mabuti naman. Nahihiya kasi ang anak ko eh. Ma'am, Tita Sandra, kaya ko na po talaga. Ako na pong bahala sa sarili ko. Sige, hintayin ka namin sa upuan. O-order na ako ha. Sige.
Daddy, Umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? okay naman po ako. Okay ka? Bakit ka umiiyak? Inano ka ng kadate mo? Nasaan kayo? Wala pong ginawa si Lemuel sa akin. Sino ang dahilan ng pag-iyak mo? Nasaan ba si Limuel? Nasa table po. Kasama yung mami niya. Ano? Kasama niya ang mami niya? Sa date niyo? Daddy, hindi naman to date. Pupuntahan kita. Wag na po. Sigurado ka? Pero wait po, may naisip ako. Papa Dudut, habang nag-uusap kami ni Daddy ay may naisip ako. Ewan ko kung bakit ko naisip yon. Hindi ko alam kung para mapatahimik ko ba ang mami ni Lemuel o desperado akong magkausap kami ng solo at seryoso ni Lemuel. Anuman sa dalawang dahilan ay makakapag-usap na kaming dalawa. Hindi ko na pinigilan ang isip ko at ginawa ko ang tingin ko ay dapat. Sabi ko nga po ay kailangan ko ang tulong ni Daddy. Kilala ko ang Daddy ko na magaling siyang magpakalma ng sitwasyon. Papa Dudut, hindi naman po sa pagyayabang pero gwapo po si Daddy. Maraming nagpaparamdam sa kanya noon pero mas nakatuon siya sa pag-aalaga sa akin at kinalimutan muna ang tungkol sa pag-ibig. Siguro po ay kasama na yung itsura niya na nagbibigay ng napakalakas na charm kay Daddy. Kaya nadadala ang mga nakakausap niya. Kaya alam kong may magagawa ang mga salita ni Daddy Papa Dudut. Siguro po ay may ideya na kayo kung ano ang naiisip ko. Pinapunta ko po si Daddy, total ay mapilit naman siya na pumunta. Kinausap ko siya at sinabi ang sitwasyon. Naisip ko na kayang pakalmahin ni Daddy si Tita Sandra. Siya na ang bahala sa kanya para makapag-solo kami ni Lemuel. Inayos ko nga po ang sarili ko at bumalik ako sa mesa namin na parang walang nangyari. Hindi nila dapat mahalata na umiyak ako. Huminga ako ng malalim at saka kasyual na naglakad pabalik sa mesa kung saan ay naghihintay ang excited pa rin na si Tita Sandra at ang hiyang-hiya na si Lemuel. Kita ko sa mata niya yung sobrang paghingi ng pasensya sa mga nangyayari. Gusto ko siyang sagutin ng tingin din na wag na siyang mag-alala. Help is on the way. Masaya akong sinaluhan muli sina tita at pagkaupo ko po sa upuan ay ang dami na agad na nasabi ni Tita Sandra ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa itsura ni Lemuel ay mukhang gulat na gulat siya sa itsura ko. Nagbago po kasi talaga. Hindi ko alam kung malakas ba ang kutob niya pero okay lang kung matunugan niya na may plano ako. Ang importante ay makita niya na hindi na ako gaanong nag-aalala. Medyo ngumiti na rin naman si Lemuel dahil sa nakita niya sa akin. Ang mami niya naman ay diretso pa din sa pagsasalita. Mabait naman po si Tita Sandra kaso ay may pagkataklesa. Kaya ako pinapunta kuman si Daddy ay hindi para pahiyain siya, kundi para pakalmahin lang. Masarap po ang maging sweet sa mga magulang o ang maging sweet ang mga magulang sa anak nila. Kaso minsan ay may sobrang pagmamahal kaya nagiging selfish o overprotective na. Sobrang tagal ko po yata sa banyo kasi paglabas ko ay nando na ang mga pagkain na in-order ni Tita Sandra. Nakaharap ako sa pinto ng restaurant kaya naman kitang-kita ko noong dumating si Daddy. At kitang-kita din ni Lemuel ang itsura ko dahil kaharap ko siya. Napatingin siya sa likod ko saka at nakita niya si Daddy. Dahil nga kaharap ko siya ay nakita ko ang takot sa mukha niya. Pasimple ko siyang tinapik sa kamay para iparamdam na wala siyang dapat na ikatakot, Papa Dudut. Anak, Daddy! Daddy? Good evening po, sir. Ikaw ang daddy ni Isa? kita naman sa itsura, di ba? Sa akin nagmana ang anak ko eh.
Ikaw siguro magandang mami nitong makisig na binatang to. Sandra. Ako naman si Ramon. Pwede ba ako sumalo sa inyo? Salamat. Wala pa namang sumasagot eh. Ano, Limuel? Hindi ka pa sinasagot ni Isa? Naligaw ka na ba? Po? Pasensya ka na kay Daddy. Palabiro talaga yan. Kaya naman pala gwapo itong si Limuel. Siyempre, kanino pa ba magmamana? Kanino? Malamang sa akin. Hindi naman maitatanggi yan. Aba na, puro gulay ang in-order mo ah. Po, Si Mami po ang umorder niyan. Healthy, di ba? Ito ba ang sikreto kaya mukha ka patin bata? Nakakainis ka. Pero nakakatuwa. Kapag tumatawa ka, walang bumabakas na wrinkle sa'yo. Ano sikreto mo? Happy lang. Gagawin ko nga yan palagi. Bakit? Hindi ka ba happy? Nang makita kita, happy na ako. Napakapalabiro mo pala. Madalas seryoso ako. Tita Sandra, pasensya ka na kay Daddy ha. Ang cute nga eh. Kita ko? Oy, don't put words into my mouth, ha? Okay, Eddie. Let's put food into our mouth na lang. Ano? Kain na tayo. Mga anak, kain na. Mga anak? Kung mga anak mo sila, mag-ano tayo? Huy, bad joke yan. May mga bata. Hindi na mga bata yan. Binata't dalaga na ang dalawang yan. Di ba, Limuel? Yes, Tito. I mean, sir. Itong batang to, nadulas na babawi pa. Sorry po. Anong sorry? Okay lang na tawagin mo akong tito sa ngayon. Pero sa susunod... Dad! Nakakatuwa itong daddy mo. Opo, ganyan po si Daddy. Pwede po ba akong umorder ng isda? Isda? Sige, order ka na anak. Sagot ko to. Hindi, sagot ko to. Hindi na, ako nang sasagot. Hindi, nauna ako kaya sagot ko to. Sagutin mo na lang kaya ako. Ha? Sagutin mo itong tanong ko. Di ba nakakahiya na ang babae ang manlibre sa lalaki? Si Isa po kasi ang nagpilit na sagot niya tong dinner. Pero hindi po ako pumayag. Hindi po talaga. Oo nga, kaya ako na ang magbabayad dahil anak ko ang lalaki. Ako din lalaki, kaya ako na ang magbabayad. Sige na nga, sabi mo eh. Hindi lang yan, marami pa akong sasabihin. Daddy, may sasabihin po kami ni Lemuel. Ano yun anak? Lemuel, sabihin mo na. Pwede po ba kaming lumabas sandali? Saan kayo pupunta? Ikaw naman, dyan lang naman sila sa labas. Sige na, huwag kayong lalayo ha. Yes, Daddy. Pero madami pa tayong pag-uusapan. Hayaan mo na sila para hindi sila istorbo sa kwentuhan natin. Ha? Sige na nga, basta dyan lang kayo ha? Papadudot napakahusay ni Daddy at napakalma niya si Tita Sandra ng ganon kabilis. Hindi pa man nagiinit ang puwet niya sa kinakaupuan niya ay nakuha na niya kaagad ang kiliti ni Tita Sandra. Nagpaalam kami ni Limuel pero bago kami lumabas ay tumigil muna kami sa likod ng isang dingding na dibisyon sa restaurant. Pinakinggan muna namin ang usapan nila Daddy at Tita Sandra. Ang saya ni Tita Sandra, sabi ni Limuel, ay doon niya lamang nakita ang mami niya ng ganon kasaya. Kaya naman yung itsura ni Limuel noong mag-isa pa lamang ang mami niya ay nagbago. Magkasing aliwalas na sila ng mukha ni Tita Sandra. Pero hindi po ako ang dahilan ng pagkaaliwalas ng mukha ni Limuel, kundi ang sayang nakikita niya sa mami niya. Dahil doon ay masaya din kaming nakapag-usap, Papa Dudut. Sabi ko ay ako na ang magpaparamdam kay Limuel. Pero noong solo na kami ay hindi ko nagawa yon. Kasi parang mas natuwa na lamang ako na masaya siya para sa mami niya ng mga oras na yon. Ang saya nila, no? Oo, si Mami, ngayon ko lang talaga nakitang ganyan kasaya. Ikaw din, ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya. Oo, nadala kasi ako kay Mami eh. Kung sa bagay. Salamat ha. Saan? Sa dinner? Hindi pa nga tayo nakakakain ng maayos eh. Hindi, sa pagpapapunta sa daddy mo. Ha? Paano mo nalaman na pinapunta ko si Daddy?
Kitang-kita ko nung nag-iba yung mukha mo nung pumasok at lumabas ka ng banyo. May kutob na ako. Pero ang inisip ko, baka pinapunta mo ang daddy mo para pagalitan ako. Bakit ka naman papagalitan ni Daddy? Dahil kay mami. Huy, wala akong galit sa mami mo ah. Alam ko, ganun talaga si mami. Masyadong protective sa akin. Naiintindihan ko din kasi na kayo lang dalawa magkasama mula nung 3 taon ka. Oo, Pero huwag ka din magagalit ah. bakit? May gusto kong sabihin pero huwag mo sana ma-misinterpret ha. Sige lang. Dapat kung sobra ng protective si tita, sana sinasabi mo sa kanya. Oo nga eh. Ewan bakit ko inayaan. Siguro kasi madalas ko makitang malungkot si mami. Pinapasaya ko lang siya kaya nawawala yung lungkot niya. Tama naman. Huwag mo sanang masamain yung sinabi ko ah. Hindi, ayos lang. Salamat din sa pagiging diretso mo. Hindi ka na iba sa akin. Ikaw din. Hindi ka na iba sa akin. Kung ganon, salamat din. Salamat uli sa pag-imbita. Hindi naman ako magbabayad. Alam mo, nung sinabi sa akin ni mami na ikaw dapat ang magbabayad, grabe, pinagalitan ako. Hindi na raw ako nahiya. Nagpapalibre sa babae. Ayos lang naman magpalibre paminsan-minsan. Pero wag na nga natin pag-usapan yan. Total, hindi naman na ako magbabayad. Hindi nga ikaw, pero ang daddy mo pa rin. Tapos lahat ng order choice ni mami. Nakakahiya. Okay lang. Kasi inako niya naman na siyang magbabayad ng lahat. Dumating nga lang si Daddy, kaya si Daddy na magbabayad. Kasalanan ko. Oh, ano na naman ang kasalanan mo? Ako dapat ang nagpumilit na ako na ang magbabayad. Eh di mas kasalanan ko, kasi ako nagpilit sa'yo na ako magbabayad eh. Kaya para walang may kasalanan, kalimutan na natin ang nangyari. May mga susunod pa. Pwede naman tayo bumawi sa isa't isa. Oo nga. Anak, Daddy! parang nagulat ka. Anong ginagawa niyo dito? Anong ibig mong sabihin? Di ba magkakasama tayo? I mean, dito sa labas. Ah, may pupuntahan kami ni Sandra. Umorder din ako ng isda at ilang pang seafood sa loob. Hindi na lang puro gulay yon. Enjoy your dinner. Saan kayo pupunta, mami? Ewan ko dito kay Monching. Monching? Itong si Tito Ramon mo, siya si Monching. Monching talaga, Daddy. Huwag ka na kumontra, anak. Bayad na lahat yung pagkain, ha? Binayaran ko na yon. Lemuel, kung kukulangin yung mga in-order, umorder ka pa. Gamitin mo yung perang binigay ko, papalitan ko na lang. Salamat, mami. Huwag mo na akong hintayin, diretso uwi ha. O kaya na ni Limuel yan. Malaki na yung anak mo. Opo, ihatid ko na lang po si Isa. Kita mo na, binata na at responsable pa. Kayo na po ang bahala kay mami. Hoy, ano yung pinagbibilin mo ko? Kaya ko ang sarili ko. Sandra naman, nainis ka ba sa anak mo? Medyo, ginagawa kong bata eh. Hindi ba nakakainis pag ginagawa kang bata? Kasi, oo na nga. Pangako anak, hindi na kita hihigpitan ng sobra. Talaga po. Salamat, Tito Ramon. Bakit sa kanya ka nagpapasalamat? Kasi, ibig kong sabihin, salamat, mami. Daddy, ingatan mo si Tita Sandra ha. Oh, nanay ba kita? Huwag na pong matigas ang ulo nyo. Oo na nga po. Mag-enjoy na lang po kayo dyan at ako nang bahala dito kay Sandra. Papadudot masayang natapos ang gabing yon. Kumain kami ni Lemuel habang nagkwekwentuhan at pagkatapos ay hinatid niya ako. Sina Daddy at Tita Sandra ay lumabas pala. In other words ay gumimik pa ang dalawa. Papadudot kung si Tita Sandra, sabi nga ni Lemuel, ay doon niya lang nakita na ganon kasaya. Si Daddy naman na masayahin, sa totoo lang, antisocial, ayaw ng matagal na nakikipagkwentuhan, ayaw na lumalabas, mas masaya siya na nasa bahay at kung ano-anong kinukumpuni ang ginagawa, ay doon lang din siya nakitang ganon na parang teenager na gimikero kung makaasta. Balik naman kay Lemuel. Madami kaming napag-usapan pero gaya ng nasabi ko ay hindi pa rin napunta sa usapang tungkol sa ligawan ng mga pinag-usapan namin. Pero kahit na wala kaming napag-usapan na ganoon ay lalong nakilala ko siya. Madami akong naikwento tungkol sa sarili ko at ganon din naman siya, papadudot.
Naulit pa ang mga paglabas namin pero ang nangyayari ay parang lumalabas na mag-best friend lamang kami. Ewan ko po kasi parang nawala yung pagka-crush ko kay Limuel. Hindi po dahil na turn off ako sa pagiging mama's boy niya. Pero masaya akong magkasama at magkausap lamang kami at inamin niya na ganon din daw siya. 1 taon nang nakalipas simula nang madalas kaming lumabas ni Limuel. At sa ngayon po ay paminsan-minsan na lamang. May mga pagkakataon na lumalabas kami kasama ang manliligaw o nanliligaw sa akin at ang nililigawan niya. Marunong na po siyang manligaw at ang nagturo ay walang iba kundi ako, Papa Dudut. Masaya kami sa kung ano kami ngayon ni Limuel. Sina Daddy at Tita Sandra naman ay mas dumalas na magkasama mula nung inamin nila sa amin na nagkakagustuhan na silang dalawa. Yun pala ang ending namin ni Limuel ay tinadhana kaming dalawa para maging step siblings. Salamat pong muli, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento. Mabuhay po ang Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories number 1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever